Handang magpatupad ng isang mekanismo ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa infra projects na apektado na rin ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Yan at ang mga detalye tungkol naman sa paghahanda sa Semana Santa, tinutukan ni Kyle Bulias. Apektado rin ng pagsirit ng presyo ng langis dahil sa bakbakan sa Middle East ang mga malalaking infrastructure projects sa Pilipinas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, karamihan sa mga proyekto ng pamahalaan ay nakadepende sa petrolyo dahil ginagamitan nito ng heavy equipment. Pero pinawi ni Dizon ang pangamba na maaantala muli ang mga ito dahil mayroon aniyang mga mekanismong umiiral para sa pagtaas ng presyo ng mga materyales. Meron din po tayong mekanismo for variation. No? And at any point in time naman po, ongoing ang isang proyekto, hindi pa tapos yung proyekto, pwede pong magkaroon ng variation order para po sa mga bagay na ganito na wala namang nag-anticipate na magkakaganito ngayon. Totoo yun, no? Hindi naman po yan kasalanan ng mga kontratista, hindi naman po yan kasalanan ng kahit sino. No? So, kailangan nga po ma-apply siyempre ng tama. No? Hindi po aabusuhin at hindi po gagamitin sa pandaraya. Kabilang sa tinututukan ngayon ng DPWH ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway, partikular na ang rutang nagdurugtong sa Samar at Leyte at ang Andaya Highway sa Quezon at Bicol. Bagamat paparating pa lamang aniya ang mga malalaking kontratistang tatrabaho rito, sinabi ni Dizon na hindi maaapektuhan ang biyahe ng mga kababayang magsisipag-uwian sa mga probinsya ngayong papalapit na Semana Santa. Paliwanag ni Dizon, tatapusin muna sa ngayon ang mga isinasagawang temporary repairs upang matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Holy Week Exodus. Pero ito pong ginagawa ngayon, ito na yung mga ongoing dati pa last year na delay na pinapapaspasan natin ngayon. At ang sabi ko nga, meron tayong objective para sa Holy Week, sa mahal na araw, na kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Yung mga riniriblock ngayon, kailangan matapos na yan at passable na lahat yan pagdating ng mahal na araw para hindi umaabala yung biyahe ng ating mga kababayan. At yung mga butas-butas na portion, kahit pa paano, tatakpan natin muna kahit temporary lang. Sa iba pang mga balita, nagpaabot naman ang pakikiramay si Dizon sa nasawing DPWH engineer sa Northern Samar na si Karen Corsino del Valle matapos pagbabarilin ng umano'y live-in partner nito. Ayon kay Dizon, may alok siyang 100,000 pesos na pabuya sa kung sino makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang suspect na si Sergeant Jerome Tejero. Bukod pa ito sa bounty reward na 100,000 pesos mula naman kay dating Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.